Steak, that's steak. Oh, that's good. Can I see the other picture? Wow. You did that? Yes, of course. Is this Oh, you supposed to be tried answered about yet? it. Yeah, I know it's Lola. Picture it. Wow, That's okay, nice. mine is better. Can I see the other one? Sure, Can I see the others? Remove the Let's put it in the not real Google eyes. how the others. I don't understand this. This is just Now we can have- printed. Pinrint yata to eh. No. What do you call this? Yeah. No, we just get a piece of paper. We got a piece of paper just full of white, and then I color it. Yes. What? Can I see? That from the school. Here, wait. Nakaprint eh. No, mommy, it's colored pencil. Oh, it's like colored what you call this? Sophia pictured herself with a piece of paper, and then they just colored Wait, this. this one, this is the original, mommy. Ah. Is that from the school? That's all? I was expecting more. Eh, ito. Hi guys! Welcome to Jill in Clans. So, ngayon nga, ay Friday at kakarating lang namin lahat dito sa bahay except si husband, no? Siyempre kasama siya ni Celestia dito sa bahay. At ako sinundo ako galing sa work, tapos nagdatingan na yung mga anak namin. At yun, binakita yung artwork na ginawa sa school. Ang galing. Si Sophia. Tapos ito si Saraya. Ayan, gumagawa din ng kanyang artwork. Can you show me? But I want it done. Just show me. Oh. Ayan. Ang galing naman ni Ate Saraya. Ayan. Saan ba nagmana yung mga yan? Bago ang lahat guys, ay gusto ko palang mag-shoutout sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers na nanonood dito. Yan. So maraming salamat sa panonood ninyo. At shoutout sa ating subscriber na si Sweet Taste. Yan. So kung napapanood mo ito ngayon, thank you for watching. At natagalan ako sa pag-shoutout kasi natabunan na yung mga messages na simula nung nag-message ka sa akin, natabunan ng maraming message. Kaya buti na lang ay nabasa ko na nagpapa-shoutout ka nga pala yan. So pasensya talaga. At yan, thank you for watching and sending me some message sa aking Facebook page. At ganun din si Miss Jom Akupan. So, nasa Philippines pa siya ngayon at currently, pinaprocess pa yung mga papers bilang international student dito. So, I wish you all the best na sana ay makarating ka na soon dito sa Canada. At sa kanyang tita, na si Tita Adoracion Akupan. Hello po, nasa Quebec, Montreal, Quebec po siya ngayon. Tita siya ng ating isang subscriber, si Jom Akupan. So, maraming salamat sa panonood ng ating videos at sa pag-support po dito sa channel ng Jill in Can. So, thank you talaga sa panonood ninyo. At kung hindi pa kayo nakakapanood guys ng aming episode 29 ng Spot Pinoy, kami po yung feature doon sa episode 29. Please, manood po kayo ng ating episode doon na kung saan kami ay na-feature dahil doon yung mapapanood ang aming mga untold stories before coming to Canada. So, hindi po namin na-share pa yan dito sa aming mga videos dito sa Jill in Can. Pero doon sa Spot Pinoy, mapapanood nyo ano yung mga pinagdaanan namin bago kami nakarating dito sa Canada. Ayan, so para ma-warningan kayo ano yung mga dapat gawin, mga dapat iwasan. Yan, so para sa inyo rin yan guys. Kaya manood kayo dyan ng Spot Pinoy sa episode 29. Kami po yung feature doon. At maraming salamat kay Miss Ina, kay Rice Velasquez, at kay Mark Carino family. So maraming salamat sa napakagandang interview at napakasayang usapan na yon. So 1 hour po siya guys. Kaya, pero mag-e-enjoy kayo. I'm sure matatapos nyo from start to end ang aming video na yun doon kasi marami kayong matututunan. At please don't forget then to like and share that video. At mag-subscribe din po kayo sa channel ng Spot Pinoy. Yan. So,
Maraming salamat sa inyo guys sa mga nakapanood na at sa mga nag-comment doon. Maraming salamat din. At salamat din po sa ating mga new subscribers ngayon dito sa Jill in Can. Okay guys, so ngayon guys ay panahon ng graduation dito sa Canada ng hindi lang yung mga elementary high school, no, pati yung mga nasa mga college, mga international students na 1 year yung tinake or 2 years yung tinake, ay graduation season na rin dito guys. At minsan, kadalasan, ay ini-invite nila dito yung kanilang mga magulang or mga relative from the Philippines or from kung saan man nanggaling na papunta dito para maka-attend. Or para syempre to celebrate the special moment ng graduation na yan. At ayun nga guys, so ang tanong dito ay kaya ba nating mag-invite bilang student? Tayo, student pa lang tayo dito, ng tourist or yung visit visa kung tayo ay mag-i-invite. Especially, kung ang parent natin ay retired na ba sila, kaya pa ba natin silang ma-invite? Okay, so depende po yan sa case natin. At usually, yung mga schools, they provide letters of convocation or graduation letter to present para sa Canadian Embassy sa application ng visit visa. Pero paano kung hindi ka pa naman ka-graduate? Katulad ko guys, 9 months pa lang ako dito sa Canada at part-time lang yung work ko at ang aking husband ay wala pang work in Canada. At makaka-invite kaya kami ng kapamilya namin papunta dito bilang tourist kung kami yung host kasi gusto namin mag-invite. Bakit ba namin kailangan mag-invite ng aming family or relative dito sa Canada? Dahil ngayong June 17 guys ay 1 week to go na lang ay malapit nang mag-start ang aking full-time job. Although pang summer lang to dahil ito lang yung allowed sa amin bilang international student. Ngayong summer ay allowed kaming magkaroon ng full-time job. So medyo na late na. So parang 2 months na rin yung lumipas na hindi ko nagamit yun na nakapag full-time. Kasi yung na-applyan ko, ang starting ay June 17 pa. Pero full-time yun at okay din naman dahil hindi pa kami ready na magkaroon ako ng full-time job dahil nga nandito si Celestia. Tapos yung asawa ko, although wala siyang work na Canadian-based, ay meron siyang work na Singapore-based, which means na nag-work siya dito on a night shift, no? Nasa night shift siya dahil Singapore yung time na sinusunod niya. Kaya medyo kung magkakaroon ako ng full-time job during those times, ay hindi rin kakayanin. Tapos walang maiwan kay Celestia, ang aming bunso na 4 years old dahil meron kaming 4 na anak. At sila naman ay pumapasok lahat yon. So wala talagang may iwan if ever na magkaroon ako ng full-time job. Kaya yung nangyari ay nag-spend lang ako ng driving lesson for the past weeks, no? Yan. At yun nga, paano kaya yun na hindi pa ako full-time worker dito? Ang husband ko ay walang full-time job. Pero kailangan namin ng somebody to help us sa aming family na magpunta dito. Pwede kaya yun guys? Tapos, big family pa kami. So, it means to say na yung proof of funds namin ay probably nagastos na namin. Definitely, nagalaw na namin yun, nabawasan na namin yun. Siyempre, malaking bagay na dapat may ipakita kaming proof of funds. Pero we are not confident anymore guys na ipakita pa yung aming proof of funds kasi syempre nagbayad na kami ng mga monthly rent, ilang months na rin kami nandito, marami na kaming ginastos, may binili na kaming kotse, at ano pa yung mga pinagastusan namin. So yung mga daily yung mga everyday expenses namin, no, yung mga pagkain, so yan nag-ano na rin siya, bumawas na rin sa aming proof of funds, yan. Tapos, yung tuition, although nakaseparate naman talaga yon, pero syempre, kasama pa din yan sa ating mga finances na pwede sana natin maipakita, pero dahil nga, syempre, gumalaw na yung ating mga finances, tapos, hindi pa enough yung aming source of income dito. Ayan, so iniisip ko kung paano kaya to, pwede kaya kami makapag-invite
ng aming family member kung ganito yung aming situation. Kami yung host. Invite kami dito ng aming family member. Iisipin din namin, so dagdag sa aming gagastusin ay yung airfare. Napakalaki ng airfare. So, one way is 70,000. Tapos, bibili ka pa ng pabalik na ticket. So, kung round trip yon medyo mas makakamura ka. Pero, syempre, kahit mura, mahal pa din. Especially kung, marami talaga tayong ginagastos dito. At ang bukod sa airfare ay yung insurance ng ating visitor. So, kailangan meron siyang insurance pagdating dito. Dahil hindi siya covered ng health benefit ng Canada. Dahil nga visitor lang siya. So, yun yung mga limitations ng isang visitor visa dito sa Canada. Unlike, kami bilang mga international student, together with my dependents, and my OWP or aking open work permit, ay pwede na namin ma-avail yung healthcare benefit dito sa Canada. So, dahil doon, kailangan natin i-make sure na ang ating magiging visitor dito sa Canada ay unang-una healthy kasi hindi sila i-require na magkaroon ng medical exam katulad ng pinagdaanan namin. Nagbayad kami ng 10,000 yon sa isang adult, 10,000. Tapos sa bata, sa teens, 5,000. Tapos mas younger, 3,000. So, pero ang ating visitor visa ay walang bayad or hindi sila nag-undergo ng medical exam. But we have to make sure kung pwede natin ipa-check up muna sa kahit hindi naman sa St. Luke's or basta yung pwede lang magtingin if the person is in good health. Ayan. So, patingnan natin para malaman natin yung health condition ng mag-visit visa dito dahil nga to make sure na healthy yung tao na yon. At meron siyang, kukuhaan natin siya ng health insurance or medical insurance. Yan. So, kung meron kayong alam guys, please comment down below kung ano yung sa tingin yung magandang medical or health insurance para sa visitor visa. So, dahil naghahanap din talaga kami guys para sa aming visitor. Dahil ang aming visitor visa ay actually nakapasa na. At kami ay happy-happy talaga na nakapasa yun kahit na student lang ang status namin dito at wala kaming financial capacity. So, paano ba namin ito ginawa, guys? Ang nangyari ay naghanap kami ng isang sponsor para sa kanya. So, ito ay isang relative namin at nagbigay kami ng mga proof of relationship na paano sila naging connected, paano siya naging connected sa amin, at kailangan din ng ating sponsor ang financial documents, no? So, kung paano siya makakapag-provide. So, unang-una, meron ditong bank certificate or bank statement kung magkano yung nasa bangko na yon at kung magkano yung kailangan, pwede niyang i-provide. So, kailangan meron siyang letter of financial support. Ang letter of financial support, nakalagay dito, magkano yung pwede niyang i-provide for the duration of the visitor's stay dito sa Canada. At kung, halimbawa, pwede nyo rin sabihin kung saan manggagaling yung funds na yon. Ayan, so, importante yung letter of financial support dahil kasama yan sa mga required documents. At kailangan din merong passport picture or ID picture. Ito nga pala guys yung aming visitor visa documents na sinubmit. At unang-una, meron kaming letter of intent from the applicant, ang ating visitor visa. So, ano yung purpose of travel niya? So, kung may reunion ba, may graduation, kung anong event yon. At nandito din kung ano yung duration ng stay niya, kung gaano katagal yon at hanggang kailan.
At pangalawa, meron tayong mga applicants' personal information katulad ng birth certificate, Philippine passport, national ID, or senior citizen identification. So, importante na meron tayong personal information ng ating applicant. At ang letter C ay ang letter of invitation. Ang letter of invitation, nakalagay dito bakit ko siya ini-invite at ano yung mga dates na kailangan nandito siya, ganyan. So, attach ko din dito sa letter of invitation ang study permit ko at work permit, kasama rin ang aking Philippine passport para malaman kung ano yung status ko dito sa Canada. At letter D ay ang proof of financial support. So, nakalagay dito yung letter of financial support kung kanino ito galing, ano yung coverage ng kanyang support, magkano, at kung hanggang kailan siya magsusupport. Kasama din dito yung bank statement niya. Of course, galing ito sa bangko at ito ay isang official document. At ganoon din ang kanyang Canadian passport. So, itong mga bagay na ito ang aming ginamit na bilang proof of financial support, but you can also add other proof if you think na kailangan nyong ipakita ang mga other documents. At next ay ang proof of relationship. Ano yung relationship with the applicant and the host, at yung ating financial sponsor ay kailangan din pakitaan ng birth certificate. At next ay ang travel history. Kung wala naman ay pwede naman itong skip, pero kung meron, ito po ay isang advantage para sa ating visitor visa. Kung ang ating visit visa applicant ay may travel history, ay isang magandang senyales ito na siya ay sumunod sa mga immigration rules at wala siyang pinakitang violation, at ito ay isang magiging magandang background para sa kanya. At next ay ang home ties. Ilalagay natin dito kung anong properties, bahay, lupa, o kotse, o work. Yan. So, ilalagay natin dito yung home ties. Especially, kasama rin dito yung mga maiiwang family members na close sa atin or yung talagang immediate family na tinatawag. So, ito yung magiging strong attachment natin para isang reason niya na talaga na tayo ay babalik sa Pilipinas. Pala yun guys, no, na kami yung host pero iba yung magsusupport financially. So kami yung nag-host kasi dito siya pupunta sa amin, tapos sinabi namin that we will provide for the food and accommodation, and the other financial resources will be coming from this sponsor. Ayan, so pwede pala yun guys. Ilang days ba nung na-approve ang aming visitor? It took her 20 days to get approved. So, mabilis lang yun guys. So, more or less, 2 weeks po yan talaga ang processing. So, kinabahan din kami kasi lampas na ng 2 weeks, no, more than 14 days na. Kaya inisip namin ako makakapasa kaya to. Ayan, pero sobrang saya namin guys na nakapasa kasi syempre, ano to parang fulfillment. Kasi DIY po ito guys. So, wala na naman kaming agency at this time. At talagang buti naman ay nakapasa. At so, ang nangyari dito, that was March 29 up to April 17. Yun yung from the time of submission, na-approve siya, April 17. Ang binayaran namin dito ay ang visit visa, which is 100 Canadian dollars, at yung biometrics na 85 Canadian dollars. At yun nga, nung na-approve nga yun, ay natanggap niya ang multiple visa. Okay, so ilang years yun? So 2024 up to 2030. So ang tagal, no? 2024 up to 2030 yung kanyang visa, at multiple pa yun. So, pwede siyang labas-pasok dito. So, ang tourist visa is good for 6 months. So, ang tourist visa guys talaga hanggang 6 months lang yung stay na yan. But, yung mga iba ay nagre-request sila for extension if they want to spend more. Pero, for that part, hindi pa namin alam ano yung mga process nun since hindi pa namin to nagagawa. So, dahil nakapasa na nga guys ang aming visitor visa, ay malapit na siyang dumating dito. Sino ba yan guys? May idea ba kayo? Please comment down below. Sino kaya yung aming family member na papapuntahin dito na magiging kasama ni Celestia? Ayan. So, we are so excited na makakarating na siya ng Canada. Ayan. Syempre, minsan, no, kahit visitor visa lang makarating sa Canada, it's a dream come true. Masaya tayo dyan. At
talagang exciting yan na yung makita natin na nakarating dito sa Canada, tas nakita yung Canada, ang ganda kasi dito talaga guys. So, ayan, kung meron din kayong gustong papuntahin dito with your family or relative, ganyan. So, you can do that. You can also have support from other relatives, especially kung kailangan ng support financially. Pero syempre, we have to make sure na we are also able to support that person, no? Personally, na kaya natin siyang patirahin talaga dito. Ayan. At yung mga kailangan niya. So, sa ngayon, kailangan na lang talaga namin guys ay maghanap ng insurance. So, if you know na ano yung magandang insurance para sa visit visa, please comment down below yan para naman ma-avail namin ang insurance na yan dahil naghahanap din kami. So, ngayon kailangan namin mag-ayos-ayos dito sa aming bahay dahil nga meron kaming magkakasama starting yun. So, yung a few days bago mag-start ang aking full-time job this summer. Kung meron kayong tanong tungkol sa ating mga na-share ngayon, please comment down below. Kung meron pang kulang sa mga nasabi ko, please comment down below so I can answer yung ibang questions ninyo. At kung meron pang mga ibang information that you want to share about doing a DIY for a visit visa, please comment down below pa din. Ayan, or send me a message, yun. So, and kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please consider subscribing to Jill in Can, and please like this video and share kung sino yung sa tingin nyo nangangailangan ng video na ito para sa kanilang mga visit visa application, kung paano makakapasa. Ayan, so kailangan lang maging organized, maging details ang ating mga documentation. Pakita natin ano yung proof of relationship natin sa kanila. Pakita natin through the birth certificate, kung kailangan yung lagyan ng letter, yan, to explain, ganyan. So, pero minsan, proof of birth certificate is good enough. Yan. So, nahirapan pa nga ako kasi yung birth certificate ng sponsor namin medyo malabo. Sabi ko baka hindi paniwalaan to, sobrang labo talaga. Pero yon talaga, tapos samahan din natin ng dasal kasi hindi natin alam kung okay ba yung mga sinasabit natin, no, sa Canadian Embassy. Ayan, so thank you naman at nakapasa ang aming visit visa at parating na siya guys. Yan, so ngayon naghahanda na siya ng kanyang mga bagahe at yung mga kailangan niyang i-prepare papunta dito. At yun. So, yun lang guys. And thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! Ito. This one, Charcoal pencil. no, it's charcoal. I call this the dust of charcoal. Dust? Yeah, we spread very black and then we use an eraser to. Wow, ang galing naman. Why does this look so plushy and stuff? This one is pastel crayons. I like it. I like the touch. Pastel crayons. About that. This one, we can put anything. I call this. What I call this. Wait, I forgot. painting is that? Acrylic, watercolor, and I put some newspapers on it. And I put one googly eye. Where did you get the eye? For me, I got it. Nga. Wow, galing nga. Tino. Nice. Wow. Galing naman ni Sarah.